Magandang umaga po muli sa inyong lahat. It is a blessing to be with you, especially yesterday dahil siyempre a lot of us were able to attend the conference kay Jerry Rag, and I do believe doon sa mga naka-attend, you are all blessed. Napakaganda po nung teaching po na yoon. Kahit isang hikab yata hindi lumabas sa aking bibig the whole time. So it was really a blessing kasi it was very clear, and everything kahit na nga napakalamig, eh. Sabi nga nung isang taga-Higher Up, maraming nagrereklamo ng malamig, many are cold but few are frozen. So, ganda ng joke niya, eh, natutuwa ako doon, eh. But it was indeed a blessing to hear the message. Siyempre not only yesterday but also for the past 3 days actually, last Thursday, Friday, it was also a blessing to gather with the other pastors of different churches. Around 200 plus churches yata yung umattend para po doon sa high calling of shepherding. So, the high call of shepherding. So, it was a great reminder. Sabi nga namin, mga nagkakausap ko yung ibang mga taga-higher up, we were all really blessed. Doon sa calling, sabi ko nga, alam na naman natin yung calling as a pastor, pero it was a great reminder for us dahil siyempre, yung last conference pa ng higher up was 2019. Jerry Rag was here 2018. So, medyo matagal na rin po yun. It was 7 years ago nung last po na naka-visit. And for those men who have that book, yung Courageous Churchmen, I do hope you would read that dahil nung binasa ko yun actually parang nadire-diretso ako. It was really a blessing for me in the ministry also, dahil maganda po yung book na yun. I'm not sure kung may nakabili po sa inyo, but I do believe nung 2017, lahat po ng kalalakihan dito ay nabigyan po nung book na iyon dahil alam ko nagbigay sa akin ng isang box ang High-Rock na ipamigay ko daw yoon. So alam ko na pamigay ko naman. I do hope na basahin niyo yoon. And then siyempre may free book din tayo dun sa mga naka-attend ng Free to be Holy. So please do read that, maganda po yoon. And siguro 'no, mahalaga na hindi niyo makalimutan yung definition ng faith na ibinigay ni Jerry Rag at yung description kung ano ang true faith. And I've been teaching that many times in the pulpit. Siguro mas nakaka-encourage lang na marinig na hindi po magkalayo yung message ko that fruit is so important. Obedience. Kasi we have this wrong understanding that if ang thinking kasi ng maraming Christian, mag-grow ako ng faith, mag-aaral ako ng mag-aaral. Ang akala ng karamihan, the more you know, you are growing in faith. No. Sabi nga, knowledge puffs up, and we are all reminded yesterday that growing in faith is obedience. Kung wala kayong obedience, there is a problem. Kasi kung kunyari daw ano, minsan we have this thinking, yan nag-o-obey naman ako. Pero yung calling actually ng obedience kahapon dun sa tinuturo ni Jerry Rag is all diligence sa lahat ng parte ng buhay. Hindi siya something na isolated lang kung saan lang comfortable ako to obey, dun lang ako mag-o-obey. Everything in life, especially to those things na napakahirap i-obey, mag-obey ka lang. Hindi mo naintindihan, mag-obey ka. Kasi nakasulat sa salita ng Panginoon yun, eh. And so, that's so important. Lalo na nung we had our lunch at and I thank the Lord dahil tinawag ako ni Pastor Bob to sit with them sa table with Jerry Rag. He was still explaining to us dahil na katabi ko si Pastor Robbie at that time. Tapos sabi ni Pastor Robbie, I was so enlightened with the example of Abraham when he took the knife. Actually, that is so simple lang. Minsan parang inisip, kinuha lang niya yung knife. Actually, nung in-explain ni Jerry Rag, even in our table parang inulit niya yun, and it was also already clear kasi si James din nag-react noon, eh, dun sa knife na story. Sabi it was swift. Ibig sabihin, i-sacrifice mo yung anak mo at ang ginawa ni Abraham in terms of obedience that he was swift to take the knife and kill.
without contemplation, without thinking na ito ba talaga ang gagawin ko? That is obedience. That is faith. So if you have faith and if you contemplate na tamang, ay teka lang, ano ba yung tama? Ay parang hindi naman yata ito tama. Then that is unbelief. Kaya nga it was counted to Abraham na righteousness because he was completely putting his heart in obedience. Actually, yung isa pang word na napaka-importante is yielding. He was yielding. Ibig sabihin he was yielding himself. Ibig sabihin buong puso, buong isip, buong actions niya, yielded siya sa pagsunod sa Panginoon. At napakahalaga po nito. At I do hope hindi po mawala ito sa ating isip, especially to those who have attended. Kaya ko po ito share ngayon para at least magkaroon lamang po kayo ng idea ng kung ano nga ba ang faith and what is growing in faith. Kasi we have this wrong understanding talaga ng growing in faith. And I tell you, the more you obey, the more God will give you knowledge and understanding so that the more you can obey Him. Doon nag-grow ang knowledge. It's not na parang aaral ako na mag-aaral, na mag-aaral, na mag-aaral, pero kung may alam ka tapos hindi mo naman sinusunod at wala ka naman talagang interest to swiftly obey God, eh magiging problema po 'yun sa inyong buhay. So mahalaga na makita po ninyo yung example nga noon na we are really to put our heart into obedience to the Lord. Huwag po tayong mag-isip na parang, "Okey lang ako, hindi ko 'to sinunod, okey lang. Hindi ako nag-attend ng Sunday, okey lang." But this is disobedience po 'yan, eh. Hindi ako mag-attend ng means of grace ni God in Bible study, okey lang 'yan. No, that's unbelief. And nakakalungkot po kasi, I've been here 13 years and I'm growing older and, I pray na sana ang bawat isa makita na parang you don't obey doon sa kung comfortable lang kayo, but you are to obey dun sa mga part na dapat po na makita natin na minsan simple lang pero dini-deny ninyo, sabi nga ni Jerry Rag, ang disobedience is already unbelief and you will not grow in your faith. So, it was a blessing. Actually, I was disappointed with my app, dahil lahat ng mga tinype ko doon sa third and fourth hindi nag-save. So, habang tinitignan ko kanina yung Evernote ko, nakaka-disappoint naman 'tong Evernote. Ah, wala palang ever. Never mind. But ayun nga, I'm hoping to get the audio and try to listen it to again tapos mag-notes na lang ulit ako. So, thank you for everyone who have attended. I do hope, na nabigyan niyo ng importansya yung pakikinig na yon. I'm also blessed dahil, hindi ako nag-video na. Sabi ko, bakit ba ako nagvi-video noon at, pero yung panawagan ko before, it was really good to sit and to listen lamang sa word ni God, yesterday, especially with my son, kasi it was an opportunity for me na every time na nagno-notes kasi yan si James, ipapabasa niya kung tama yung kanyang mga pinagsusulat sa notebook niya. Yeah, so it was a good discipleship time also with James. Sabi sa akin ni James, I do not really understand everything, Daddy, but there are important things that I do remember. So that's good kasi he's just new. He's new in the faith and I'm not expecting something. Sabi ko nga lang sa kanya, just remember the importance of obedience to God's word. Okay? Sige, let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have given us to be here once again, for the strength that you have given us, renewing it so that we may be ready once again this morning to listen to your word. And we pray that you will open our hearts once again and our minds to your word so that we may learn more about you and that you will truly quicken our hearts, O God, to respond with new affections in our hearts, ready to obey and to give glory to your name. Bless our time together. In Jesus' name we pray. Amen. So after the message nga po pala, we have communion. This is Communion Sunday. So please, for those who are Christians, who have professed faith in the Lord, please do remain and let us gather later on for the Lord's Supper. Okay, so ano nga po ba ang temptation? Ayan po yung ating aaralin for 2 Sundays. I was planning to
to do it in one Sunday. Pero sabi ni Del, wag mo namang gawing gano'n. So dahil mahalaga daw ang temptation, understanding natin bilang mga Christian. Sabi po sa aking software, sa Logos, sabi doon, temptation is defined as a state, condition, or thing that has the power to seduce or draw a person away from obedience to God and into sin. It can be understood as anything that causes or occasions someone to sin, go against their duty, or divert them from communion with God. Sabi naman po sa Launida, sa Greek lexicon po, ganito po yung pagkaka-define ng word na temptation. To endeavor or attempt to cause someone to sin, to tempt, to trap, to lead into temptation. Lahat po tayo ay nakakaranas ng temptation. Lahat po, hindi po kasalanan na dumaan sa temptation. Siguro mahalaga na makita natin yun. No? Pag nandiyan pa lang temptation siya, that is not sin. Once we give into the temptation, doon po tayo nagsisin. So ibig sabihin, daily tayo po ay actually hindi nga lang daily, moment by moment, actually we are tempted. Okay? May temptation po palagi. Siguro ngayon pa lamang ay tempted na kayo na mag-isip ng ibang bagay at hindi pakinggan ang aking sasabihin. Temptation 'to, dapat isipin niyo gano'n. Alam ko na yung topic ni Brother J. Luke chapter 4 about the temptation of Jesus Christ. Puwede din kayo ma-tempt na matulog ka na lang, huwag kang makinig, alam mo na naman 'yan, okay? Na papasok sa isip niyo na pang children's ministry yata yung topic natin ngayon, okay? O tempted kayo na mag-isip kung ano ang lunch ninyo mamaya dahil palaging pagkain ang nasa isip ng isang tao. Okay? Maraming temptation po. Hindi ko alam kung anong temptation ang maaaring pumasok sa isip ninyo moment by moment, pero we are all tempted. So ibig sabihin, pag pumasok yung temptation, we are to resist it. Mamaya ko na isipin yung lunch, importante makikinig ako. Hindi ako matutulog kahit na inaantok ako. Okay? Hindi ako hihikab kahit kalahating bibig lang. So, parang gano'n. No? Tamang hihikab, na talaga pipilitin mo. Joke lamang po yun. Pero araw-araw tayong lahat in reality ay dumadaan sa maraming temptation. Okay, maging tamad sa bahay, ayoko, sarap lalo na kagabi, ayokong maghugas ng pinggan, ang lamig-lamig, 'di ba? Parang ayoko, gusto kong gawin na lang itong bagay na ito. Okay, marami tayong temptation na mag-isip ng masama, okay? Hindi gawin ang tama o ang kalooban ng Panginoon. So for sure, marami sa inyo ang nabasa na ang ating passage na ating aaralin patungkol sa temptation po ng ating Panginoong Hesus. At mahalaga na maunawaan natin ang mahalagang tagpong ito sa buhay ng ating Panginoong Hesus dahil ito ay nagtuturo sa atin kung paano nga din ba natin haharapin ang temptation at pagwagian ito sa biyaya ng Diyos. Yun po yung kagandahan ng Bible. Alam ni God, tempted tayo, magbibigay siya ngayon ng situation na pinagdaanan ng ating Panginoon kung paano niya ito pinagwagian para may example tayo ngayon na sundin. Napakabuti ng Panginoon sa atin kasi hindi niya tayo iniiwan eh. Alam niya yung ating mga kahinaan at alam ng ating Panginoon na kailangan natin ng instruction kung paano nga ba natin haharapin ang bawat temptation sa ating buhay. So ating pong basahin ang ating passage, although ang ating aralin lamang ay hanggang verse 4, pero kunin na lang po natin yung buong context po ng Luke chapter 4 verses 1 to 13. And Jesus, sabi nga doon, and Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil. And he ate nothing during those days. And when they were ended, he was hungry. The devil said to him, if you are the Son of God, command this stone to become bread. And Jesus answered him, it is written, man shall not live by bread alone. And the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time and said to him, to you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I gave it to whom I will. If you then will worship me, it will all be yours. And Jesus answered him, it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Verse 9, and he took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you, and on their hands
there will bear you up, lest you strike your foot against a stone. And Jesus answered him, It is said, You shall not put the Lord your God to the test. And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. So tingnan lamang po natin yung magiging outline natin. So the setting in verses 1 and 2, and then the three temptations. The first one, verse 3 to 4, the second temptation in verses 5 to 8, the third temptation in verses 9 to 12, and Satan's retreat in verse 13. So tingnan po natin yung background, okay, yung setting. Sa huli nating pag-aaral, binigyan nating tuon yung dalawang mahalagang pagpapakilala sa ating Panginoong Jesus. Kasi nga, and Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. So, may karugtong po siya. Okay? Hindi siya yung parang tamang the next day, the day after. Wala pong ganong klaseng introduction dito sa verse 4. Sinabi kagad after nung ibinigay, after nung baptism, mayroon lang parang side comment doon si Luke sa kanila kung yung genealogy about Jesus Christ. And then after that, kung titignan natin, kung itutuloy-tuloy siya from the baptism itself, and Jesus full of the Holy Spirit, kasi kakababa lamang nung banal na Espiritu sa kanya at that time, in the form of dove. Pero makikita natin, importante po ito, yung dalawang mahalagang pagpapakilala ng Panginoong Jesus. Una sa Luke chapter 3 verse 22, ipinakilala si Jesus na siya ay anak ng Diyos. Kaya nga, makikita natin doon, sabi ng ating Panginoon during the baptism, God the Father, you are my beloved Son, with you I am well pleased. Then after baptism, nagbigay si Luke ng mahalagang genealogy ni Jesus upang ipakilala na siya ay isang tao. Sabi po sa chapter 3 verse 23, Jesus when he began his ministry was about 30 years of age, being the son, as was supposed, of Joseph. So anak siya ng isang tao, naging anak siya ng isang tao. So mahalaga na makita natin yung dalawang tagpong ito na ipinakita sa atin ni Jesus na siya ay fully God and at the same time fully man. Mahalaga po yun. Okay? Fully God, fully man, na dumating na ang anak ng Diyos upang maging tao at upang iligtas ang tao sa kanilang mga kasalanan. Handa na. Ready na. Ito na yung time, okay, na hinahayag sa atin ng pagdating ng ating Panginoon. At mahalaga ang mga susunod na tagpo dito sa chapter 4. Maraming mga commentators ang magsasabi na ang passage na ito ay katulad daw din ng tagpo sa Garden of Eden, kung saan si Adam and Eve ay dumaan din sa temptation. Siguro alam niyo na yung story sa Genesis chapter 3. Hindi na natin pupuntahan yon. Sinasabi din ng iba na ito daw ay katulad ng temptasyon na pinagdadaanan din daw ng mananampalataya, which will be go through this next time, na dapat daw nating makita at maging handa din daw tayo. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 16, For all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but from the world. Ito yung temptation palagi natin. Okay? Na mahalaga na makita natin. The desire of the flesh, eyes, and the pride of life. Okay? At makikita natin ito sa huli nating pag-aaral next Sunday. Alam natin na itong temptasyon na ito ay pagkatapos ng baptism, kung saan ang Holy Spirit ay bumaba kay Jesus. At sa ating verse ngayon, si Jesus daw ay full of the Holy Spirit. At ano yung unang ginawa ng Holy Spirit kay Jesus Christ? Kaya ang unang ginawa ng Holy Spirit sa kanya ay dinala si Jesus saan? Sa wilderness. Parang ang kakaiba, no? Ibig sabihin, gusto ko makita lamang ninyo kapag sinabing in the Holy Spirit, full of the Holy Spirit, dinala siya sa wilderness. Ibig sabihin, ito'y bahagi ng plano ng Diyos para sa kanya. Itinakda ito ng ating Panginoon kay Jesus na mapunta siya sa isang wilderness. Ano nga ba ang isang wilderness? Baka kasi ang thinking niyo sa wilderness, isang magandang lugar. Okay? Sabi nga sa Lounida, a largely uninhabited region, normally with sparse vegetation. Okay? Ito ay isang lugar na hindi maganda. Okay? Ito ay isolated from anything. Sa Tagalog, ito ay isang ilang na lugar. Pagka sinasabi niyo yung ilang na lugar, ano yung napipicture niyo? Ilang na lugar. Alam mo, napadpad kami sa isang ilang na lugar. Walang tao. Okay? Walang tao sa lugar na yon at in some ways parang nakakatakot. Naku, naplatan ako, ilang pa naman yung lugar na yon. 'Di ba? Parang ngayon mapipicture natin in Tagalog na nakakatakot ito.
Hindi siya magandang lugar. Maaring hindi siya nakakatakot, pero nakakatakot pa rin. Kung kunyari nasa desert ka, sa gitna ka ng desert, wala kang makikitang sari-sari store, 'di ba? Wala kang makikitang pagkain, wala kang makikitang palengke or anything. Siyempre magugutom ka, mauuhaw ka, ano yun, nakakatakot in some way. At sa tagpong ito ating babasahin ng isang mahalagang comparison, at mahalaga po ito, na nabasa ko kay John MacArthur, yung temptation daw ni Jesus Christ compared din po sa temptation ni Adam and Eve nung panahon po na yon. And I'll quote John MacArthur here. Sabi niya, Adam faced temptation in the best possible surroundings, the Garden of Eden. Oo nga naman. Ano binabasa ko? Oo nga naman, ano? Jesus faced temptation in the worst imaginable setting, the wasteland of the Judean desert. Next time, magtutur po tayo doon para makita natin kung ano nga ba yung Judean desert sa video. Okay? Dahil sabi dito ni John MacArthur, Adam lived in the sinless perfection of the pre-fall world. Sinless state. Jesus lived in a sinful, fallen world. No overwhelming build-up of temptation lured Adam into sin because he yielded to the first temptation he faced. Jesus, on the other hand, faced repeated temptations over the first 30 years of his life. Tama nga naman, di ba? Si Adam, bago lang siya, kaka-create lang sa kanya. Hindi natin alam kung gaano katanda na si Adam at that time. Pero wala po siya masyadong temptation na pinagdaanan unlike Jesus Christ. Okay? And and intense temptation during the 40 days before the final three recorded here. Adam feasted on all the lush provisions of the garden had to offer. Jesus was weakened by 40 days of fasting. In the best circumstances, Adam fell. In the worst imaginable circumstances, Jesus did not. The consequence of Adam's fall to temptation were little to the human race. The consequences of Jesus' triumph over temptation were life-giving. Madalas ang iisipin ng maraming tao, maging mga Christian, ay kung maayos, maganda lamang ang aking sitwasyon o magiging okay na okay ako. Minsan ganun eh. Parang bakit ka naman magkakasala? Ang ganda na nga ng buhay mo. So it doesn't mean na kapag maganda yung situation po natin, eh mas less sin actually. Mas maraming ang sin kapag wala pong pinipili ang temptation sa buhay po ng isang tao, maging maayos man ang sitwasyon mo o nasa isang kalagayan ka na mahirap, pinapakita lamang sa atin dito ng ating Panginoon that it is not situational. Ay, nag-fall ako kasi ganito yung sitwasyon ko. Hindi po. Mas mahirap po yung sitwasyon ng ating Panginoong Hesus. Pero siya pa rin po, ipinapakita niya sa atin na yung Holy Spirit na nasa Kanya, Holy Spirit din na bumaba sa atin, yung promise sa 2 Peter that we have everything for life and godliness, and in every temptation, the Lord will give us a way out for those temptations. Nasa atin ang lahat yon kung tayo ay tunay na mananampalataya. Ang problem lang, yung ating puso ay tunay lamang talaga na makasalanan. So mahalaga na makita po natin yung sitwasyon po na ito. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang hirap ng sitwasyon ko kaya ako nahulog dun sa kasalanan na ito. So mag-ingat. Ang temptasyon ay walang pinipiling lugar o sitwasyon, kundi tayong lahat ay tinatawag na maging handa sa lahat ng oras. Mamaya, pwede kayo matempt. Pagka 1 oras at kalahati na tayo sa preaching ko. Di ba? Maiinis na kayo sa akin. Kasi 12:00 na yun. Si Jesus ay dinala sa wilderness at ilang araw si Jesus nasa wilderness daw? 40 days. Kayo lumabas lang ng pintuan, ang init-init. 'Di ba? Labas lang ng bahay ng sandali, tatawid lang ng sandali, nandun na yung kunyari daw, sasakyan mo na naka-aircon naman, ang init-init. Puro na reklamo. Jesus was in the wilderness for 40 days at mainit po. Hindi pa ako nakakapunta sa desert ng Judea, pero pinipicture ko lamang, mainit, mukhang mainit. Mainit daw, sabi ni Sister Lou. So mukhang naggaling ka na doon, nag-fasting din po kayo, 40 days? So mainit daw. Okay? Oh, in those 40 days na ito, anong sitwasyon na kinakaharap ng ating Panginoon? 40 days being tempted by the devil. Kayo, 1 segundo pa lang paglabas ng pintuan, mainit. Ay, init! Reklamo na kagad. But Jesus Christ, ibig sabihin, gusto ko makita ninyo dito,
for 40 days with intense temptation, hindi po nahulog sa kasalanan ng ating Panginoon, and which we can also do by the grace of God. At mahalaga na makilala sino ba yung nagte-tempt dito. Okay? Ang title na ginamit na devil dito ay, sabi nga yung word na devil, makikita natin ito sa New Testament for 30 times. At ang ibig sabihin ng pangalang devil ay accuser or slanderer. Okay? Siguro mas kilala nyo siya sa pangalang, ano daw? Lennox? Sobra naman. Grabe yun ah. Okay. Satan. Okay? In which the name Satan means adversary or opponent, enemy. Kaya nga minsan binabanggit natin temptasyon ng kaawayan kasi enemy yan, kaaway ng Diyos, kaaway nating mga mananampalataya. So, totoo si Satan, okay? At huwag ninyo siyang i-picture sa isip nyo, may Satan talaga, pero huwag niyo isipin si Satan yung nagtatempt sa inyo ha. Wala po siya dito. Nasa mas mataas na tao siya para mag-tempt doon. Yung mga nagte-tempt sa atin dito, yung mga minions niya. Baka isipin nyo din si Satan is everywhere, katulad ni God. Hindi siya. Hindi siya ganoon. Okay? Huwag nyo din ipipicture si Satan na may sungay, kulay pula, tapos sa tawa-tawa, tapos meron siyang pitchfork. Okay? Hindi po ganoon. He's like an angel nga eh. He disguises himself. Actually, he's really an angel. He's a fallen angel. Okay? So si Satan, ating tatandaan, nasa mundong ito, kasi minsan may thinking kayo, maraming thinking. Ito yung thinking ko nung bata. Si God nasa heaven, si Satan nasa hell. Wala po siya sa hell. Darating pa lamang po yun. Darating yung punishment ni Satan in time, pero hindi pa yun ngayon. Pwedeng bukas. Pwedeng hindi natin alam kung kailan. Pero wala po siyang kaharian. Okay? Na hell na tinatawag. Si God pa rin ang naghahari sa hell. Siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Siya ang pinakamakapangyarihan. Sino ba nag-create ng hell? Si God for the punishment dun sa mga tao. So, alisin po natin yung thinking na yun dahil hindi po ganun ang description sa kanya sa Bible. Pero sabi nga sa Bible, in Ephesians chapter 2 verse 2, sa second part po dun, sabi nga, Satan is the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. So ito yung kumikilos, okay? Sa mundong ito, ang ibang salita ng ruler of the kingdom of the air ay ipinakita sa atin ni Satan na siya daw ay may influence to control influence at control sa unseen spiritual realm of the world system. Okay? Siya ay nag-ooperate kasama ng mga minions niya at nag-i-influence sa buhay ng mga tao sa mundo. So yun yung kanyang ginagawa. Invisible, spiritual realm. Yun po yung kanyang ginagalawan ngayon. Hindi natin siya nakikita. Okay? Yun yung tatandaan, si Satan ay hindi Diyos na katulad ng Diyos na omnipresent. Okay? Maaring nasa US siya ngayon dahil kumikilo siya doon sa mas mataas na pastor siguro or anything na para masira ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. At the same time, Satan is not all-powerful. Hindi niya kayang gawin kung ano yung gusto niya. He's always limited. Kung ano yung iaalaw lang ni God, kung maalala niya yung Book of Job, kung ano lang yung iaalaw ni God kay Satan na gawin, hanggang dun lamang siya. So wala siyang kapangyarihan na alam mo yun, ito gagawin ko tong ganito. Hindi, wala siyang ganon. Kailangan niya ng pahintulot ng ating Panginoon. Hindi din siya all-knowing. Hindi niya alam ang lahat ng bagay na nangyayari. Kaya hindi siya Diyos eh. Mahalaga na makita natin yun. Maaring alam niya na maaring mangyari ito sa buhay mo dahil nakita na niya yung pattern of sin sa buhay mo. Ay, ito mahilig yung mag-gossip. Mamaya-maya mag-gossip yan. Yun lang kaya niyang isipin. Kasi nasa pattern na ng isang tao yung kanyang ginagawa, kaya pwede niyang sabihin na parang alam niya na yung sitwasyon. Okay? Hindi siya katulad ng Diyos na katulad ng iniisip ng marami. Pero totoo na may demonyo, totoo na may Satan, at ang pinakatoon niya ay ang mag-tempt sa tao na magkasala sa Diyos, na mag-entice sa ating lahat upang kung tayo ay Christian, mawala yung joy natin in Christ. 'Di ba? Kung bakit walang joy ang isang Christian is because of sin. Pwede niyong itago yung sabihin niyo, ay hindi, masaya naman ako.
Pero deep within you, kung wala talagang, alam mo yun, joy, it's because of sin. Kasi yun na lang yung magagawa ni Satan para sa isang Christian ay alisin yung ating kagalakan sa ating Panginoon dahil tayo ay tunay na ligtas na. Kung tunay ka na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan. And lastly, sabi nga doon sa ating passage na inaaral, sa verse 2, sabi nga, si Jesus Christ, and He ate nothing during those days. And when they were ended, He was hungry. Wala po siyang kinain for 40 days. Siguro sa inyo, mag-skip lang ng lunch, nagreklamo na. O kaya kapag meron tayong gathering ng lunch fellowship, ang tagal dumating ng food, galit na. Kaya na-delay lang ng 2 minuto. Pero Jesus Christ, during those time, for 40 days, wala siyang kinain kahit ano. At makikita natin, syempre, nagutom po siya. Okay? Ito ang sitwasyon na kinakaharap, ito yung setting, ito yung context na kinakaharap ni Jesus. At sa pinaka-vulnerable time na ito ni Jesus, yung yung peak na pwede siyang manghina talaga. Okay? Na si Jesus makikita natin patuloy ang temptation sa kanya for days and weeks. At sa pinaka-peak na situation, si Satan kanyang hinanda ang pinakamatindi niyang temptation kay Jesus. For 40 days, he was tempted. At yung kung saan na nangihina si Jesus at that time, doon na binigay ni Satan yung kanyang pinakamatinding temptation. The first temptation, basahin ko lang from verse 3 to 4. Ito lang po yung temptation na ating aralin ngayon. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." And Jesus answered him, "It is written, man shall not live by bread alone." Aking susundan ang outline actually ni John MacArthur kasi marami pong mga commentaries and medyo hindi po ako sang-ayon doon sa kanilang description kung bakit ito naging temptation para sa ating Panginoong Jesus. Yung unang temptation, sabi ni John MacArthur, kukunin ko lang yung title noon and then I'll be explaining it on my own. Satan tempted Christ to doubt God's love. Yun yung unang-unang temptation talaga na ibinigay ni Satan sa ating Panginoong Diyos. Not just because he's John MacArthur, kasi marami din namang magagaling mga pastors and commentaries. Pero ito po yung sa aking pag-aaral na tama in context. Okay? To doubt God's love. Narito, dinidescribe ni Luke sa atin ang tagpo kung saan at kung paano tinempt ni Satan si Jesus. Makikita natin sa unang bahagi pa lamang, may knowledge na si Satan kung sino si Jesus. If you are the Son of God. Okay, dahil si Jesus ay anak ng Diyos, so may truth naman siya, pero yung truth na ito, hinahaluan niya. Okay? At alam nyo ito at makikita natin ito sa iba't ibang passages in the Bible. Siguro tignan lang po natin yun, yung declaration that Jesus is the Son of God. Luke chapter 4 verse 34 sabi, what have you to do with us, Jesus of Nazareth? Yung devil po yung nagsalita dito. Have you come to destroy us? I know who you are, sabi ng devil, the Holy One of God. So may description at may pagkilala, may knowledge, ang minions of Satan, kung sino ang ating Panginoong Diyos. Luke chapter 8 verse 28, when he saw Jesus, he cried out and fell down before him and said with a loud voice, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you not to torment me." So another devil na pumasok po sa isang tao. May description siya at may pagkilala kung sino ang ating Panginoong Diyos. Mark chapter 1 verse 34, sabi dito, and he healed many who were ill with various diseases and cast out many demons. Okay, so maraming demons. And he was not permitting the demons to speak because they knew who he was. Alam niya po yun. Dahil alam ni Satan kung sino si Jesus, ito ngayon ang tuon sa kanyang temptation. If you are the Son of God, command this stone to become bread. Okay, kung ikaw ang anak ng Diyos, i-command mo ang batong ito ay maging tinapay. Hindi ito temptation para patunayan ni Jesus na siya ay anak ng Diyos dahil malinaw ito kay Satan dahil sa baptism pa lamang, isang evidence na ito ay kanyang tinawag ng Diyos Ama, si Jesus na beloved Son. At the same time, alam ni Jesus kung sino siya. Kasi marami pong mga commentary sinasabi na this was a kini-question ni Satan si Jesus Christ kung ikaw ba talaga ang anak ng Diyos. Parang binibigyan daw ng doubt. Actually, hindi. Kasi yung third temptation, sinabi din doon, if you are the Son of God. So, bakit inulit siya sa third point?
Pero makikita din natin na hindi po ang tuon dito ay para patunayan ni Jesus na siya ay anak ng Diyos, dahil alam po natin, and you might hear or read it, na ganito po yung thinking ng iba, pero be reminded of Luke chapter 2 verse 49 na inaral natin doon noon. Sabi nga, and he said to them, why, di ba nung nawala si Jesus Christ, tapos nasa temple siya, tapos nakita siya, ano sabi doon ni Jesus Christ? Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house? So hindi ito parang thinking ni Jesus Christ na magda-doubt ako na anak ng Diyos, dahil bata pa lamang siya, malinaw na kagad kay Jesus na siya ay anak ng Diyos. Okay, kasi baka may mabasa kayo na, hindi, it's about temptation kay Jesus para to question kung talaga siyang anak ng Panginoon. So clearly, alam ni Jesus na siya ay anak ng Diyos nung siya ay bata pa lamang. Hindi din ito temptation para ipakita ni Jesus ang kapangyarihan niya at ipagmalaki na kaya ko yung sinasabi mo. It's not about pride, na kaya kong gawin yan at para ipakita sa lahat yung bagay na kanyang ginagawa. Hindi din po yun yung temptation ng ating Panginoon. It was a temptation na hindi magtiwala ang ating Panginoong Jesus sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya, dahil hindi nag-provide ang Diyos sa Kanyang pangangailangan at that time. Yun po yung pinakapunto. Tinetempt siya na to doubt the love of God. At makikita po natin ito sa ating pag-aaral. 40 days, kung ating titignan, 40 days, natapos na at ngayon, mag-isa na lang siya. Sabi nga sa ating text, and he ate nothing during those days, and when they had finished, he was hungry. Walang kinain for 40 days at natapos na ang lahat. Ano ibig sabihin? And when they had finished, it means natapos na yung temptation ng devil sa kanya. Pwede, maaari din po yun. Maaari din na natapos na ang araw ng fasting ni Jesus Christ. At sa pagkakataong ito, si Jesus for sure ay gutom na gutom na. At nasaan siya at that time? Nasa wilderness. Ang galing ni Satan eh. Nasa wilderness ka, nasa ilang ka, tapos na yung fasting mo, nanghihina ka na, asan ang pagkain mo? Di ba gutom ka na? Gawin mo na yung bato na maging tinapay. Tapos na ang lahat eh. Hindi ko po naranasan ang mag-fast. Marami po akong reason dahil acidic po ako. Hindi ko po talaga naranasan mag-fast. Pero sa aking mga narinig na nag-fast, kwento nila Pastor Bob before, talagang mahirap daw. And I have heard those stories. Pero meron pong isang description na ibinigay si Philip Ryken sa kanyang commentary na maganda. And I quote, sabi niya po doon sa kanyang commentary, imagine going without food for a week, drinking only water. Di pa nga natin alam kung may water si Jesus Christ at that time. Then imagine extending that fast for 5 more weeks. Imagine not having anything to eat from now until the month after next. Then imagine surviving such a fast out in the desert. Jesus must have been at the very limits of physical endurance. People who have fasted this long testify that after days of knowing hunger, they experience a euphoric release from their appetite for food. But this is only temporary. And in the weeks that follow, the body again becomes desperate in its craving. What Jesus suffered in the wilderness would have killed a weaker man. His condition was critical. At the end of 40 days, he was closer to death than at any other point in his life except the crucifixion. Mahirap po talaga ang magutom. Okay, at the same time, nasa wilderness siya, mainit po dun sa lugar na yon. Hindi po maganda yung kanyang condition at that time. At mahalaga na makita natin dito, no? Minsan sasabihin ng iba, Diyos naman siya. At kaya nga napakahalaga na bago ibinigay ni Luke yung story about the temptation, pinaalalahanan muna tayong lahat ng genealogy na he is fully man. So ibig sabihin yung naranasan ni Jesus Christ as a man, yung gutom. Tayo, nakiisa siya sa atin. Kaya nga di ba sabi sa Hebrews, he is able to sympathize with us. Kasi naranasan niya lahat ng mga bagay ng pinagdaanan ng isang tao. Ang galing actually ng pagkakasunod-sunod ni Luke. Talagang magaling siyang historian at mahalaga na makita natin dito.
At makikita natin dito ang kasamaan ni Satan kung saan din si Jesus ay nasa weakest point physically, okay, as a man, at to the point na si Jesus ay gutom na sa mga oras na yon, na nasa wilderness pa siya at wala pa siya kung saan walang pagkain, dito ni Satan question ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kung mahal ka ng Diyos, paano ka ngayon? Walang pagkain dito. Gawin mo ng pagkain ng batong ito para makakain ka na. In truth, kaya naman talaga. Kaya ba ni Jesus? Kayang-kaya niya yun. Okay? Nakakatempt talaga nung sinabi ni Satan sa kanya, gawin mo ng tinapay itong bato. Gawin mo ng French toast. Diba? Pwede niyang bityo-bityo. Nakaka-tempt talaga. Actually, in one word, pwede itong maging tinapay. Pero ang nais ng Diyos, para kay Jesus, nilagay siya doon sa temptation na yun, sa wilderness na yun, para magpatuloy lamang si Jesus na magtiwala sa Diyos. Kaya siya dinala doon ng ating Panginoong Diyos. I want you to trust me. Because the people in this world, hindi nagtitiwala. Konting temptation lamang, bigay na kagad sa kasalanan. At maganda na ikaw maging example ng tunay na pagtitiwala para sa atin ngayon. Nais niya na magtiwala siya sa Diyos Ama, sa kanyang plano para sa kanya. Plano ni God to eh. Hindi ito nagkataon, nakalimutan ko, wilderness ka nga pala. Hindi ganun si God. Nilagay kita dyan, yan yung plano ko para sa'yo. Siguro napipicture niya na para sa sarili natin, ano? Kung dinala ng Holy Spirit si Jesus sa wilderness, ito ay plano ng Diyos para sa Kanya na siya'y magpasakop talaga ng tunay sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dumating ngayon si Jesus sa sitwasyon na mahirap, kine-question ngayon ito ni Satan, naririto ka ngayon at gutom, paano na, gumawa ka na ng paraan sa gutom mo. Huwag kang magtiwala sa Diyos Ama mo, unahan mo na siya. Hindi kanya tunay na mahal, gumawa ka na ng paraan. Nakikita niyo yung temptation din sa ating mga sarili? Gawa mo na ng paraan yan. Unahan mo na si God. Hindi kanya mahal. Ang sabi ni Jesus, when Jesus answered him, it is written, man shall not live by bread alone. At mahalaga na makita natin na ang naging sagot ni Jesus ay panlaban sa sitwasyon po na yon, sa temptasyon na yon, salita ng Diyos. Ang kanyang kasagutan ay matatagpuan natin sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. At ito po yung mahalaga. Kasi kailangan natin makita, hindi ito nagkataon lamang sa sagot ng ating Panginoon dahil ito po yung konteksto kung bakit din yung po yung kanyang sinagot. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, and He humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man does not live by bread alone. Pero doon lamang nag-stop si Jesus Christ. May kasunod pa po yun sa Deuteronomy 8:3. Sabi nun, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. At mahalaga na makumpleto natin yung buong picture. At alam ni Satan ang passage na ito. Alam niya actually ang Bible ni Satan. Pero ang sagot ni Jesus ay malinaw na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Ano ang ating nabasa sa Deuteronomy 8:3? But man lives by every word that comes from the mouth of God. Anong ibig sabihin nito? So kailangan ko lang, hindi na ako kakain, babasahin ko na lang yung Bible every day? Hindi po ganon. Mali pong interpretation pag ganon po yung ating titignan ang sinasabi dito ng Panginoon. Na ang buhay ay hindi patungkol sa physical survival, kundi ang buhay ng isang tao ay nakatuon sa ating pang-spiritual dependence on God. Na tayo dapat spiritually dependent on God sa lahat ng bagay. In context sa Deuteronomy 8, mahalaga na makita natin ito. Ito'y patungkol sa panawagan sa bayan ng Israel na magtiwala sa Diyos araw-araw sa kanyang provision. Siguro nga kung ito magbabasahin actually ng isang Hudyo, maaalala niya yung Deuteronomy 8 eh. Kasi ito yung situation. At ito, sa Deuteronomy 8, paalala ito sa bayan ng Israel kung saan sila nag-fail kay God. Nag-fail sila in trusting God. Kaya nga kung titignan natin in verse 2, simulan lamang po natin, balikan lamang natin ito. Sabi po sa verse 2, and you shall remember the whole way that the Lord God, your God, has led you these 40 years in the wilderness. Parang parehas, ano? Ito nga lang, 40 years.
in the wilderness, that He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. So it was a testing of faith. Will you obey? Will you trust? Will you submit to God? Pero sila ay mapapaalalahanan ng kahalagahan actually ito ng pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang kalooban. 40 years of testing to know what is in their hearts, kung sila ba ay tunay na susunod sa Diyos o hindi. And then balikan natin ngayon yung verse 3. Okay? And He humbled you, let you hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor your fathers know, that He might make you know what man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of God. Hinahumble sila ng Diyos, in context po dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, at hinayaan sila na magutom. Para magutom lang? Yung ba yung temptation? Para magutom lamang yung bayan ng Israel? Hindi. Para magtiwala sila, okay, para magtiwala, hindi para magtiwala, ayusin ko lang yung manuscript. Okay? Para ba magutom sila? Hindi. Para sila ay magtiwala na kahit na nasa wilderness sila, na kahit walang pagkain sa wilderness, sila pa rin ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At gusto ipakita actually dito, nung writer, si Moses sa Deuteronomy, na kailangan nyo magtiwala dahil mahal kayo ng Diyos at hindi kayo pababayaan ng Diyos. At yun yung nasa isip ni Jesus. Dahil alam niya, yung situation na ito, hindi naman ako pababayaan ng aking Diyos Ama eh. Kailangan ko lang magtiwala sa Kanya. Paano sila hindi pinabayaan ng Diyos? Merong wilderness, walang pagkain. Sabi niya, pumunta kayo doon. Anong lumabas? Mana. Hindi po ito yung mana ng Pinoy, baka mamaya isipin, uy, may minana sila. Hindi, hindi. Mana is coriander food siya, something na parang flakes po daw siya. Parang ganon. Bale, wag kayong, kung Christian kayo, mapunta kayo sa heaven, maiisip nyo kung ano talaga yung mana. Okay? So, pagkain po yun. Ibig sabihin, nag-provide si God. Hindi sila actually pinabayaan ng ating Panginoon. Dinala sila sa wilderness para ipakita ng Diyos na kahit isolated, desert ang lugar na ito, ako ang magpo-provide sa inyo. Ang galing, no? Ang nakakatuwa nung inaaral ko to, sabi nga, maging ang fathers ninyo walang alam patungkol sa mana. That He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Hindi ibig sabihin nito na hindi nyo kailangan ang pagkain, kundi kailangan ninyo ito, pero ito ay manggagaling sa ating Diyos. Kailangan ninyo na magtiwala sa Kanya. So, sa context ni Jesus Christ, ang gusto ni God, magtiwala sa Diyos Ama na magpo-provide. Dahil importante ang pagkain, kaya mo namang gawin na gumawa ng paraan na magkaroon ka ng pagkain by turning the stone into bread. Pero hindi, sabi ni God, magtitiwala ako sa Kanya. Hindi doon sa temptation mo na pangunahan ko yung kalooban ng Panginoon at magtiwala ako sa sarili ko na kaya kong gawin ito. Ang gusto ni God, magtiwala ako sa Kanya. Naalala nyo, yung doon sa mga naka-attend, napakaganda ng illustration na yon. Yung bridge. Si James, tuwan-tuwa, natutuwa ako na gets ni James yon eh. Yung bridge, sabi ni God, you walk into that bridge. Asan yung bridge? Nasaan yung bridge? Walang bridge. Pero the moment he stepped, may bridge. Because that is trusting. Hindi tayo magtitiwala dahil may nakikita lamang tayo. Ang trust kay God, yung faith kay God, hindi ko nakikita ito, pero alam ko, sinabi niya na nandito ako, gusto niya magtiwala ako, magtitiwala ako sa Kanya. Napakaganda, no? Na I was rebuked. Oo nga, Lord. Lahat tayo palaging yung gusto mo, dapat may evidence. Kailangan may kasiguruhan. Mga Pilipino, sigurista eh. Hindi nga. Gagawin lang yung isang bagay para kailangan lang, sigurado ako dito. Pero ang panawagan ni God,
Magtiwala tayo kahit di natin naintindihan, di natin naunawaan, magtiwala tayo, sumunod sa Kanya. At napakaganda ng example ni Jesus Christ dito. Hindi ko alam yung gagawin ng Diyos, pero sabi niya, dito ako sa wilderness, mag-fast ako for 40 days. Hindi ko alam kung bakit di niya inalaw na dito ka, Satan, para i-tempt ako for 40 days. At yun, tinetempt mo ko ng pinakamatindi dahil I'm at the weakest point of my life because I am hungry. Pero I will trust in the Lord, hindi kita susundin dahil magtitiwala ako sa Panginoong Diyos. Ano na nangyari nung nagtiwala si Jesus Christ at sumunod at hindi siya nagpasakop doon sa temptation? Hindi po ito nasulat sa Luke, pero nasulat po ito sa Matthew chapter 4 verse 11. Sabi doon, then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Because he trusted God, may darating na tulong. Huwag ka lang magmadali. May provision si God. Huwag kang gumawa ng sarili mong kaparaanan. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Totoo na kaya ni Jesus gawing tinapay ang bato, pero nagtiwala si Jesus sa Ama dahil alam ni Jesus na mahal siya ng Diyos at hindi siya pababayaan at ipoprovide ng Diyos Ama ang kanyang kailangan. Tayong mga mananampalataya, kailangan nating magtiwala. Huwag tayong magpadala dun sa sarili nating, alam mo, yung puso na wala nang pag-asa to, gagawa na ako ng paraan. The Lord wants you to trust Him. Ito yung pagtitiwala na kailangan natin antayin ang pagkilos ng Diyos sa kanyang sitwasyon. Sabi nga ni John MacArthur regarding Matthew 4 verse 11, and I quote, "We are not told what the ministry of the angels included, but surely they brought Jesus food to satisfy his hunger. They know they could not have been in the presence of the Son of God without offering him worship. It resulted in worship. Kaya nandun din yung angel for sure because he succeeded do sa temptation ni Satan. And certainly, they could not have come from heaven without bringing strengthening words of assurance and love from His Father." Sa tagpong ito ating makikita ang lubos na pag-ibig ng Diyos Ama kay Jesus at sa katotohanan ito ating pasalamatan ang Diyos. Purihin siya sa kanyang tapat na pag-ibig at lumago tayo na sundin ang halimbawa ni Jesus na magtiwala at umasa palagi sa ating Diyos sa lahat ng pagkakataon. Gusto ng Diyos na magtiwala tayo. And I do hope, malinaw po, kasi napakaganda po ng temptation na ito na makita natin kung paano pinagwagian ng ating Panginoon At maganda na makita din natin, para sa atin to. Hindi lamang ito para kay Jesus, na makita, ang galing ni Jesus, hindi, tayo din. Dahil tayo, every moment, we are tempted to doubt God's love. Diba? We're always tempted to doubt God's love. In application, ano yung mahalagang katotohanan dapat nating matandaan? Una, ang kaaway ay tinitempt tayo na hindi tayo magtiwala sa Diyos sa kanyang pangangalaga sa atin. Ay, parang may kulang ka. Parang nangangayayat ka na ngayon. Parang hindi natin nakikita, ano? Tinitempt tayo na gumawa tayo ng sarili nating paraan, ipakita na kaya nating gawa ng solusyon ng problema na walang tulong mula sa Diyos. Alam mo yung self-sufficiency? Gumawa ng sariling plano na hindi nakaayon sa ating Panginoong Diyos, walang pagtitiwala at walang pag-aantay sa kanyang kalooban. Yun yung isang temptation na dapat makita natin dito. Pangalawa, tinetempt tayo na mag-presume o mag-isip na okay lang na gawin ko ito kahit hindi tama. Okay lang yan, gawin mo yan. Kahit di tama. Kasi magiging thinking ng iba, patatawarin naman ako ni God Okay lang ito. Alam ko, bahagi naman ito ng plano ng Diyos kahit ang hindi ko pagtitiwala sa Kanya. Sovereign naman siya, hinayaan niya akong ganito okay na lang. And that is a wrong thinking and ano po yun, napaka-devious. Pero ito'y malinaw na unbelief at ito po ay kasalanan. Pangatlo, tinitempt tayo na gumawa ng makasariling paraan, pero paraan ni Satan at hindi ng Diyos. Di ba natatempt na kayo nahulog na sa kasalanan na ganon? Na gumagawa ng paraan, pero paraan ni Satanas. At marami tayong ganon. Hindi ako nakapag-aral, mangungopia ako. Tinamad ako.
na gawin yung assignment ko, papasok ako ng maaga para mangopya. Magka-chat GPT ako. Lahat tayo nahuhulog sa maraming beses sa temptasyon ng kaaway. Hindi ako love ni God kasi wala akong boyfriend, girlfriend. Kahit hindi Christian, okay na. Gagawa ako ng paraan. Di ba? Nakakatuwa nga kahapon eh. Yung unang-unang question, sabi ko doon sa mga taga-hierarchy, ano bang inatin nating conference? Love and marriage? Kasi ang unang-unang question, do not be unequally yoked with an unbeliever eh. Pero it's about holiness. It's about holiness pa rin. Sabi nga ni Jerry Rag, hindi ko na pinakinggan maigi, pero nakwento na lang sa akin. Nakwento yata sa akin ni Stephen. Sabi nga, if you will fall into an unbeliever, you are a fool. Hindi ako nagsabi nun ha. Si Jerry Rag yun. So yung mga singles dyan, huwag kayong gumawa ng paraan. You have to wait because the Lord will provide. Do not follow the device of Satan na tempt kayo, wala ako, hindi ko love ni God, wala ka pang boyfriend, wala ka pang girlfriend, tumatanda ka na. May plano ang Panginoon. Okay? May plano ang Panginoon. Hindi ako love ni God kasi mababa yung sweldo ko. Naku, dami ko pa naman nalagay na add to cart. Paano ko babayaran ngayon ang lahat ng ito? Mandadaya ako sa trabaho ko, mangungutang ako, gagamitin ko credit card ko, tapos tatakbuhan ko yung credit card ko. Alam niyo ba maraming tumatakbo sa credit card? Ano yung maraming makasalanang pag-iisip dahil wala siya nito, gagawin niya yung mga bagay na ito by hook or by crook. Kahit hindi will ni God sa kanya, gagawin niyang maging will ni God. Okay, will ni God? Pero sa masamang paraan, dinamay niya pa si God na will niya ito. Pero ginawa niya ito out of his sinful heart. I know you get the point. At marami po tayong ganyan. Ako din po may mga ganon. Okay? Lahat po tayo nahulog sa ganitong klaseng sitwasyon. Kaya natin ito inaaral para matutunan natin na hindi. Kailangan ko pang lumago sa pagtitiwala sa Panginoon. Kung nagtitiwala ako, mas lalo pa dapat ako magtiwala sa Panginoon. I hope you will trust God in His provision, His love, His timing, His plan, His direction for you. Trust the Lord. Trust the Lord. Have faith in Him. Anumang temptasyon ang dumating, patuloy lamang na tayo ay magtiwala at sundin ang ating Panginoon. In summary, sabi nga, para makita lamang po natin, prioritize God's Word. Alamin natin ang kanyang salita, sundin natin ito. We are to read and to obey the Word of God. We are to trust God. Yun ang pinaka-importante, magtiwala tayo sa Kanya. And then we are to resist temptation. Wala pa naman sin eh. Temptation pa lang eh. I-resist natin. Ayun, may temptation na mag-isip ka ng masama sa kapwa. Hindi, Lord, tulungan niyo ako na wag pong isipin yung bagay na yon dahil sabi niyo na ako ay dapat maging loving sa lahat. Maging kind ako, maging gentle ako sa lahat. Then we are to trust God, God's word and His promises. Let me end with this story. At napakaganda po nito na story ni John MacArthur. At tuwang-tuwa ako habang binabasa ko po ito. At alam ko, in-include ko yun dito para mabasa nyo din. The story is told of a man who was trying to teach his dog obedience. He would take a large piece of meat and put it in the middle of the floor. Siguro alam niyo na yun, maraming nga ganong aso, di ba? Each time the dog attempted to take the meat, the man would swat the dog and say no. Soon the dog began to associate the swatting with the word no and learned to stop simply when the word was said. When meat was placed on the floor, the dog would not look at it but rather at his master, waiting for his word of approval or denial. Daig pa tayo ng aso, no? Sabi ni John MacArthur, that is essentially the message God teaches in this passage. When temptation comes, don't look at the temptation, but at Jesus Christ. Keep your eyes on His example and do what He did. Look at the ways He was tempted and at the way He resisted and learn from Him. Let us pray. Lord, it is indeed a blessing to be reminded, O God, of this great truth dahil
Lahat po kami ay nahuhulog sa kasalanan at sa temptations, Panginoon Ama. At napaka-timely po na ito dahil yesterday we were reminded about holiness, we were reminded about what faith is, and now we are reminded that we are to truly trust you and to look at Christ, that there is a way out of temptation, and that is looking at Christ and following Him by making Him Lord of our lives. Lord, thank you for your reminder. Because of this truth, it reminds us of your love for us, your faithfulness, Lord God, in helping us, Lord, na lumago pa sa aming lakad kay Kristo Jesus. Maraming maraming salamat, Panginoon Ama, sa inyong pag-ibig sa aming lahat. At nawa, tulungan niyo po kami na hindi po namin i-doubt ang inyong pag-ibig at makita po namin ng buo na tunay niyo kaming pinakamamahal dahil ibinigay niyo na sa amin ang inyong pinakamamahal na anak upang kami ay mapatawad, magkaroon ng buhay kay Kristo Jesus, at mamuhay hindi na para sa aming mga sarili, kung hindi kami ay magpatuloy na tumalikod sa kasalanan at mamuhay sa kabanalan. Mamuhay, Panginoon Ama, na sumusunod sa iyo at nagbibigay kaluwalhatian lamang sa iyong pangalan. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na nagbibigay buhay, sa inyong salita na nagtuturo sa amin ng katotohanan, at sa lahat ng ito aming dalangin na tulungan niyo po kami na maisabuhay ito. Salamat dahil alam po namin ang banal na Espiritu at ang inyong mayamang biyaya ang siyang maggagabay sa amin, hindi din ang aming mga sariling kalakasan, at nawawag po kaming magtiwala sa aming mga sarili, kundi patuloy lamang po kaming umasa sa iyo. Para sa mga wala pa po kay Kristo Jesus, tanging matatagpuan lamang nila ang aplikasyon na ito kay Kristo. Kaya aming dalangin na tulungan niyo po sila na tunay na manampalataya kay Kristo, magsisi sa kanilang mga kasalanan, at tunay, Panginoon Ama, na talikuran ng kasalanan at sumunod lamang at gawin kayo, Jesus, na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Na I pray, Lord God, na kaming lahat ay tunay na maging isa kay Kristo, tunay na makapagbigay kami, Panginoon Ama, ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat po muli sa lahat ng ito, maging sa aming time for the Lord's Supper. We pray, Lord, that you will continue to bless us with your word, and in our time together, O God, even in the youth fellowship later on, may you bless us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.